Nagdudulot pa rin ng malakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ang binabantayang low pressure area sa loob ng PAR at ang umiiral na southwest monsoon. Ayon sa Weather Bureau, malaki ang posibilidad na maging ganap na bagyo ito sa susunod na 24 oras. Ang ulat panahon mula kay Liz Miro. As of 4:30 a.m. kaninang madaling araw, naglabas ng thunderstorm advisory mula sa iba't ibang Regional Services Division ng PAGASA na posibleng makakaranas pa rin ng pagkidlat, pagkulog sa malaking bahagi ng ating bansa. Para naman sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan dulot ng southwest monsoon o hanging habagat. As of 8 a.m. kaninang umaga, ayon sa PAGASA, ang minomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa layong 545 kilometers sa east ng Kasiguran, Aurora, malaki ang posibilidad na maging isang ganap na bagyo sa loob na susunod na 24 oras. Para sa lagay ng panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwatang temperatura sa 25 to 34 degrees Celsius at nasa 100% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwatang temperatura sa 25 to 34 degrees Celsius at nasa 40% ang chance ng pag-ulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 33 degrees Celsius ang agwatang temperatura at 25% ang chance ng uulan. 25 to 33 degrees Celsius naman ang magiging agwatang temperatura sa Davao City bukas at 20% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwatang temperatura at 80% ang chance ng pag-ulan. 25 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwatang temperatura sa Zamboanga City bukas at 30% ang chance ng uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 26 to 34 degrees Celsius ang agwatang temperatura at nasa 50% ang tsansa ng pag-ulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 17 to 26 degrees Celsius ang agwatang temperatura at nasa 70% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5:29 ng umaga at lumubog ng 6:04 ng gabi. At yan ang latest mula sa iWeather Center. Liz Miro, iMinds, Philippines.